Magandang araw mga ka-Wonder! Welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Pag-usapan natin yung naging debate ni Cayetano at saka ni Pangilinan. Hindi dahil sa gusto natin pag-usapan kasi medyo no nakaraan araw pa yon. Pero kasi gusto natin itong iugnay sa sinasabi o sa sinabi ni PBBM during his visit, during his speech doon sa Melbourne, Australia. At matapang na sinabi ng Pangulo, iuugnay natin dito. At ito po yung usapin ng dalawang buting senador na nagtalo sila na itong issue sa West Philippine Sea nga, yung pag-aangkin ng China, pambubuli sa atin. Kung yan ang topic, dyan pa lang sa pag-uusap na yan, of course, papanig na tayo. Ako mismo papanig kay Kiko Pangilinan. Well, anyway, may mga point doon na sinabi si Cayetano na susuriin din natin mga ka-Wonder. Alam natin na medyo nagkainitan sila dyan dahil si Cayetano, medyo may sinabi siya na yung secretary niya o yung staff niya gagawa ng meme si Pangilinan, medyo bakit napunta ron, hindi naman siya China representative, parang ganun sabi ni Kiko, na medyo naiinis nga. Well, may nakakapansin din sa personality ni Senator Cayetano, no, na medyo mainitin ang ulo ni Senator Cayetano. Kung babalikan natin yung altercation nila ni Senator Zubiri na talagang nagkaharapan sila. Anong gusto mo? Talagang makikipag-fist fight sa Senado. Well, at of course, napapansin din nila yung hairstyle ni Senator Cayetano, yung may parang slash dito. Thrasher yata ang tawag dun sa style na yun. Well, anyway, hindi natin pakialaman kung ano man yung trip ni Senator Cayetano. Ang pag-uusapan natin ngayon, itong naging pag-uusap nila dito sa West Philippine Sea. May separate na paliwanag nga dyan si Justice Carpio na itong territorial at saka yung maritime, magkaiba po yan. Kung alalalimin natin, magkaiba pala yung dalawa. Pero yung KIG is part siya ng West Philippine Sea. So yun nga, alam natin, way back 2016, inayos ito ni Pinoy. Sa kanya to nakikredit. Hindi kay Duterte. Alam na natin, imposible. So na-credit ito na desisyon ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague sa ilalim ng UNCLOS o yung sinasabing United Nations Convention on the Law of the Sea na ito po'y iginawad sa atin. Kaya yung ruling na sinasabi dyan ng UNCLOS, sa ilalim ng UNCLOS, malinaw na itong 9-dash line ng China na naging 10 pa, walang basehan. Sabi nga doon sa mga history na babasa natin, yung mga original map during the Spanish pa, na ang pangalan pa niyan, yung mga Spanish term, doon pala makikita mo na yan ay nasa ilalim na ng Pilipinas. At yung 9-dash line nitong China, pauso lang nila. No? So may sovereign rights ang Pilipinas sa loob ng 200 nautical miles. Hindi po square meters, may narinig ako kasi square meters. So, sa loob ng Exclusive Economic Zone natin or yung EEZ. So ilang bahura dyan at lugar sa West Philippine Sea ay nasa loob ng EEZ ng Pilipinas. Ibig sabihin mga ka-Wonder, panalo tayo sa international law, yung arbitration ruling dyan sa atin po. At ito po hindi opinion. Gaya ng parang inaalis sa isipan ng tao, yung paniniwala parang binibigyan ng doubt, sa atin ba talaga yan? May karapatan ba talaga tayo dyan? Dahil sa ginagawa ng ilang mga senador. So ito hindi opinion, hindi ito propaganda, ito isang legal ruling. In other words, isa itong batas sa ilalim ng UNCLOS. So yung magkaibang paninindigan ng dalawa, unahin natin si Senator Kiko. Yung posisyon kasi niya para sa akin mga ka-Wonder malinaw. Iginigiit kasi ni Senator Kiko rito yung arbitral ruling na sa atin nga ito iginawad. No? At tayong huwag matakot banggitin ang panalo ng Pilipinas. Para bang sasabihin ni Marcoleta, wala namang West Philippine Sea. Para may mga sinasabi pa siya, give up na lang yung KIG na ngayon ibinabawi niya, may resibo. No? At ewan ko na nangyari, kumagat ba siya sa sarili niyang hamon kay Justice Carpio, na sabi nga ng iba, wag na lang patulan. Sabi ni Justice Carpio, no, this is actually to educate everyone, including Marcoleta himself. Ang sabi ni Justice Carpio na medyo natawa kami. So, i-educate niya itong si Marcoleta. No, hinamon niya yung isa sa eksperto pagdating sa international law, especially sa West Philippine Sea. So, pinakita sa mundo na hindi tayo basta-basta uurong. Tama yung sinasabi ni PBBM. We will not give or yield or give a square inch
ng ating pag-aari sa mga banyaga. Ang ibig sabihin ni Senator Kiko ay para sa kanya ay hindi pag-iit sa ruling ay parang unti-unting paglimot sa ating karapatan. So wag natin i-reprogram yung isip ng tao. No, do yun kasi parang nire-reprogram mo, parang ina-atras mo. Hindi yan, hindi yan. Ganito, ganito, parang you are putting words into somebody's mouth na parang gusto mo itong sabihin. So kung hindi natin paglalaban ang batas na pumabor sa atin, take note pumabor sa atin sa ilalim ng UNCLOS, paano natin naasahan na igagalang ng iba ito? Kaya nga sabi, sa pag-argue na yan, na nagtatanggol pa yung mga senador na parang, oo, diplomatic, pero yung kung titignan mo kung paano magsasalita, they are slightly, or not even not slightly, no? Half partially leaning towards China. What? Where dapat supposedly sila na bilang mga lingkod, elected government legislatures, no, sa legislative position, they're supposed to defend our constitution. They're supposed to defend our territory. Pero parang iba ang nangyayari, mga commander. While sa approach naman ni Cayetano, no, sa kabilang banda, ang posisyon niya mas nakataon sa diplomasya, which is okay naman. Kahit si PBBM, yun ang kanyang open pa rin siya sa diplomasya. Kasi ayaw natin ng gulo at kera. No? So yun din ang kay Cayetano. Pero argumento rito, mga commander, kaya ayaw niya, kaya gusto niya diplomatic, of course, iwasan ang confrontation. Hindi tayo ubra dyan kapag ginera tayo. Pero I don't think nagigirahin tayo ng China basta-basta. Hindi po. Ina-exaggerate lang nila yun. Takot kami sa gera. Nandiyan ang US Takot sila sa US. Kaya nga nandiyan yung EDCA. Na kapag na-trigger mo, yung sinasabing pag sumobra ka na, you cross the line, at yan ay pwede ka nang mag-declare, kumbaga parang kagera-gera na hindi naman nila kayang gawin. Otherwise, sayang yung pinaghirapan nila. Yung Typhoon missile nga, nung dinala natin dyan, talagang iyak sila . So, panatilihin ang economic ties, yan din ang gusto ni Cayetano. Tama naman, gumamit ng tahimik na negosasyon kaysa matinding pahayag. Pero may problema yung mga yan, mga ka-wonder. Lumalabas kasi yan, parang weak na weak talaga ang side natin, kahit na ang gusto nating peace. Kasi the best weapon is peace. Diba? Sabi nga the best answer to an angry man is to speak softly. No? Huwag mo sabayan. Kung bagay yung apoy naglilingas, busan mo ng tubig. Huwag mo busan ng gas. Pero may problema, mga ka-wonder. No? Dahil kung paulit-ulit itong insidente na to, yung harassment na ginagawa ng China, which is very obvious, no? Sa ating mga mangingisda, doon ako nalulungkot, bumaba pa, kinuha pa yung isda. No? Talagang tinatakot, tinitira ng water cannon, yung mga nagbibigay ng supply sa Sierra Madre. No? At yung sinasabi rito na yung arbitral ruling sa atin is parang nawawalang saysay, mga ka-wonder. At lumalakas ang posisyon ng China kaysa sa atin kung paraging ganyan na lang ang mangyari. So analysis niyan bilang Pilipino tayo, no? Ang soberanya ng Pilipinas ay dapat hindi natin isinusuko, no? Sa kapalit ng economic benefit, dahil yung China is mayaman, nakikipag-business dito sa atin, no? Ang dignidad ng bansa ay hindi dapat nakadepende sa takot at mas makapangyarihang bansa. Hindi na pwedeng ganyan-ganyanin. Kaya bilib ako doon sa mga tira sa KIG. Pambara niya kay Marcoleta. Hanapin ko nga yung video na yun. No, nasabi nga nito mangingisda, pinapalipad na nga raw ng mga China yung rocket nila, pinapaputok sa taas. Pero hindi sila natatakot. Sila mismo nandoon sa lugar. No? So, sa geopolitics, ang perceived weakness ay madalas na sinusubukan. Pinatakot, sinisindak, mga ka-wonder. No? Kaya sabi ni PBBM, no, may sinabi siya ritong video, panoorin natin, mga ka-wonder. Ito ay isang mensahe sa mga, of course, nagdi-discourage sa ating mga kapwa Pilipino na instead of standing up, no, pagtanggol ang ating soberanya, stand against them because they are, of course, being tyrants sa atin by way of suppressing our fishermen, our coast guard, no? Binubuli tayo, pinagbabawalan tayo sa sarili nating teritoryo. Ito, panoorin natin ang sinabi rito sa balita sa speech ni PBBM sa Melbourne, Australia. Isang matapang na pahayag ng Pangulo.
Nadadala sa usapan, napipilitan daw ang Pilipinas na bawinin ang ugnayan nito sa China. Yan ang matapang na babala ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kasabay ng kanyang talumpati sa Australia. Para bigyan ng balita, Mobile Journal, Julie Banza. Our independent foreign policy compels us to cooperate with them on matters where our interests align, to respectfully disagree on areas where our views differ, and to push back when our sworn principles, such as our sovereign rights, and our jurisdiction in the West Philippine Sea are questioned or ignored. Ito ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos pagdating sa usapin ng China at Pilipinas. Sa kanyang talumpati sa Lowy Institute Forum sa Melbourne, Australia kahapon, muling idiniit ng Pangulo na handa siyang dumepensa at hindi isusuko ang alimang bahagi ng ating teritoryo, partikular na sa South at China Sea. It is unfortunate that despite the clarity provided by international law, provocative, unilateral, and illegal actions continue to infringe upon our sovereignty, our sovereign rights, our jurisdictions. Sa kabila ng mga ito, bukas pa rin daw ang pamahalaan na makipag-ugnayan sa China para sa mapayapang pagresolba sa issue. Yan mga ka-wonder, no? Si BBM, sinabi niya mismo, matapang na pahayag niya na meron siyang ugnayang ipuputol sa China. Ano ba yung sinasabi na yun? No, bago natin sabihin niya, pag-usapan niya sinabi ni PBBM, tuloy muna natin dito yung ating naputol na ang opinion natin bilang Pilipino, no? Ang ibig sabihin nito mga ka-wonder, tayong mga Pilipino, ayaw natin ng gera, ayaw natin ng digmaan, hindi dahil sa anti-China tayo, kundi bilang tao, no? At kundi dahil pro-Pilipino tayo. Of course, we have to be pro-Philippines. Kasi Pilipino tayo eh. We have to stand our ground. Kasi bakit? Sa sarili nating lugar, tayo ay inaabuso, sinosuppress, ino-oppress, ano? So, kailangan nating tindigan ito. Hindi dahil dilaw o pula, no? Diyan sa West Philippine Sea na issue, wala dapat parti-partido dyan. Hindi dahil Duterte ka, kaya kakampi ka sa mga China. Hindi dapat ganun eh. Dahil ikaw ay Pilipino, no? Hindi ito administrasyon o oposisyon dahil sa Marcos, Duterte. Hindi eh. Tingnan nyo yung mga blue, sila isko. Magkalaban sila pero ngayon gumagalang, sumusuporta. Bakit hindi ganun? Kaya itong mga nakikita natin ginagawa ng Duterte, ang laking iniiwan nitong kwento sa buong buhay natin. Na kapag kinuwento sa mga kababayan, sa mga anak, sigurado pangit ang kwento. No? So ano ba yung sinabi ni PBBM? Na kapag hindi tumigil itong China sa pambubuli, sa paangkin sa ating teritoryo, bilang babala niya, meron siyang puputulin. No? Ano ba yung sinasabi niya rito? Bilang isang stern warning, hindi lingid sa kaalaman natin. Alam na natin yung ginagawa sa atin ng China. So ang tanong, ano ibig sabihin ng pagbawi ng ugnayan na sinasabi ni PBBM? So posibleng kasama rito ang diplomatic consequences, pagrepaso ng economic partnerships, pagbawas ng bilateral engagement, at mas matibay na alignment sa mga kaalyadong bansa. So ano ibig sabihin niyang mga yan? So itong diplomatic consequences, ito yung posibleng epekto sa relasyon ng isang bansa sa isang bansa. Ibig sabihin yung relasyon natin sa China ay magkakaroon ng epekto o consequences. No? Ano yun? Halimbawa niyan mga ka-wonder, kung may alitan tayo sa teritoryo, inaangkin nila yung teritoryo natin, sinasaktan nila yung ating mga fisherman, yung ating coast guard na putulan pa ng daliri. Tapos sinisira nila yung barko natin. Grabe itong mga Chinese na to mga ka-wonder. Kaya nga galit na galit yung mga taong bayan dito sa mga tinatawag nilang Chinador na ayaw naman silang tawagin Chinador. Na kasi people look at them as they are leaning towards China. Kahit sabihin nilang hindi. No? Kasi ganun ang lumalabas sa bibig nila eh. At saka ang kanilang pagtatanggol, pagdidepensa. So yun nga, na ang ating teritoryo sa China ay inaagaw nito. So maaring ipagpaliban muna. So mangyayari niyan, mga ka-wonder, since na yung teritoryo natin ay nagkakaroon tayo ng alitan, isa sa mangyayari ay maaaring pagpaliban dito yung pag-aproba ng mga malalaking proyekto, kabilang yung bansa, o bawasan ang pag-angkat ng produkto mula rito. In other words, yung mga economic ties natin sa China, maapektuhan sila. Of course, maapektuhan tayo, but we can get that from other country, or kung meron tayong iba niyan, maputol. Of course, I think they benefit more from us kasi mayaman ang Pilipinas sa natural resources.
Ano pa sinabi? Ano pang maapektuhan kapag naputol yung ugnayan? Pagbawas ng bilateral engagement. Maaring mabawasan ang opisyal na komunikasyon at kooperasyon ng dalawang bansa tulad ng state visits, joint military exercises o diplomatic meetings bilang pagpapakita ng hindi pagkakasundo. Halimbawa niyan, mga kawander, kunyari, kapag may isyung politikal, kinokondena nga ang isang bansa, kinokondena natin yung China sa ginagawa nila sa atin, maaari nating kanselahin ang nakatakdang pagbisita ng mga opisyal o bawasan ng mga high-level talks sa kanila. Ano pa ba isunod? Yung mas matibay na alignment sa mga kaalyadong bansa. So yung paliwanag dyan, mga kawander, ay kapag lumamig ang relasyon ng isang bansa, lumamig yung relasyon natin sa kanila, maaring palakasin naman ang ugnayan ng ibang bansa. Gaya ng ginagawa natin ngayon, na yung mga karatig bansa at mga mas malalayo pa ay kumakampi sa atin. In fact, nagkakaroon ng navigation dyan sa ating bansa. Nag-e-explore sila dyan sa atin. No, pinapakita nila yung suporta nila sa ating bansa. No, yung mga kaalyado natin magkakaroon ng mas matibay na suporta. Ekonomiya man yan o seguridad. Gaya nga na sinasabi ng tensyon ng makapangyarihang bansang China na maaring mas palakasin ng ibang bansa ang suporta sa atin. At hindi lang yan, hindi lang security, pati yung hindi lang defense, pati yung trade partnership natin sa kanila. So yan yung mga mangyayari niyan, mga kawander, sa sinasabi ni PBBM na putulin yung ugnayan. At ito ay hindi simpleng salita lang na sinabi ng Pangulo. No? Yung sinabing tungkol sa pagbawas o pagputol ng diplomatic ties, malaking bagay yun sa international relations. Pero nung sinabi ni PBBM yun, emotional siya. Medyo naiinis at nagagalit siya. Napupundi na yan sa ginagawa ng pang-aabuso ng China. No? So malinaw na inuuna pa rin ng Pangulo, bukas pa rin yung diplomasya sa kanya. Dahil ang punto niya is pag-uusap. No? Gawin sa usapan. Ayaw natin ng gera, ayaw natin ng digmaan. Ngunit kung patuloy ang pambabastos, ang paglalapastangan sa ating soberanya, hindi maaring manahimik ang Pilipinas. Sabi nga ni Douglas, sabi nga doon sa Battle of Yuntong ba yan? Sa Korea, na we are surrounded by hundreds of thousands of Chinese against ilang Pilipino lang? 1,000 plus lang ba yan? O ganun kaunti lang? Umatras yung Amerika, umatras yung Koreans, pero ang Pilipino nanindigan, matapang. Dugong matapang. Ano sabi ni Douglas MacArthur? Ano sabi niya? Give me 10,000 Filipinos and I will conquer the world. Diba? Sabi niya. So nasa atin 'yan. No? So ito ay usaping ng soberanya, karapatan sa likas na yaman dahil mayaman tayo diyan at dignidad ng bansa. So sa huli, ang posisyon ng Pangulo ay malinaw, diplomasya muna. Pero kung hindi madaan diyan, no? Hindi pwedeng walang hanggan ng pasensya. Kumbaga sa PC ang lubid may dulo rin. May hangganan. Kaya ang tinutukoy ng Pangulo, dadaanin niya muna sa pagputol ng ugnayan. At kapag putol na, paari niyang i-impose yung mga consequence dyan, lumabag ka, maaring palayasin niya yung mga ambasador, putulin yung mga relasyon dyan, kung may ginawa ka, may sanction, parusa, mas magiging mahigpit. No? Yan ay i-implement niya at yan ay suportado ng foreign countries sa ilalim ng UNCLOS, sa ilalim ng United Nations, kung pwede, kasi yung ibang bansa nakikiayon sa atin, sa ilalim ng ASEAN, sa lahat ng bansa na umuunawa sa Pilipinas, na sumasampatiya sa ginagawang pang-o-oppress ng China sa atin. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion. Give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pa. Please share this video para malaman nila yung stern warning ni PBBM tungkol sa mga pangaharas at mga angkin ng China. Basihan ang pag-uusap ng dalawang senador na nagkaroon ng hati ang usapan na tayo ay pumapanig sa sinasabi ni Senator Kiko Pangilinan. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.